Bago tayo magpapatuloy sa ating bagong paksa, Chelsea, dito muna lang panalangin ito. Let's bow our head into the presence of God. Panginoon ko natin, Diyos, baraw kapag makapangyarihan sa lahat. Ama, manipusan ng gabayan mo kami sa araw na ito, manipusan ng gabayan mo rin po ang aming tulong magtuturo sa amin. Ilayo mo rin po kami sa kapahamakan, ilayo mo rin po kami sa kakulitan upang maging successful ang demo ng aming tulong. Ito ang magalang mahihilig sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Magandang umaga, mga bata! Magandang umaga po, Kimberly. Ulit! Bakit parang hindi kayo kumain? Magandang umaga, mga bata! Magandang umaga po, Kimberly. Magandang umaga po, mga guro. Ikinagagalak po namin kayong makita. Sige, maaari na kayong umupo. Salamat po, Teacher G. May mga lumiban ba sa klase ngayon? Sino? Yan. Yan. Okay, sige. Team G pala. Jalen po. G. Ano din? Apat. B. Ay, sa palingin. Sino pa yung isa? Si Kevin, si Ian, si MJ, at saka sino? Saan po? Anong Spanish mo? Okay, ganyan na lang. Bago tayo magsisimula sa ating bagong paksa, magre-review muna tayo. Handa na ba ang lahat? Handa na ba ang lahat? Okay, magsisimula na tayo. Tungkol saan ang ating tinalakay noong nakaraang araw, mga bata? Nelson, tayo. Tungkol sa pelikula. Tama ba yung sinabi niya tungkol saan? Pelikula. Pelikula. Naunawaan ba kung ano ang pelikula, Rowie? Naunawaan mo ba? Mga ano-ano ang napapaloob sa pelikula? Joy, magbigay ng halimbawa. Nakasal. Ha? Nakakatakutan. Katatakutan. Hazel. Pag-ibig. Prayer. Action. Girl. Animasyon. Dave. Comedy. O, sige, maupo ang lahat. O, sige. Ella, basahin ang number 1. Nakasal. Ito ay pagpalahas at pag-ibig para sa akin na pinagdalaw Ano kaya ang sagot sa number 1? John. Nakasal. Tama ba si John? Tama. Pelikula. Number 2. Jason, basahin. Ang mga pelikula ito ay nakatuon sa emosyonal na paglakbay ng mga tao at kadalasan ay nagtatampok ng mga seryosong tema at komplikadong relasyon. Princess. Tama ba si Princess? Tama. Ito ay drama. Number 3. Sophia, basahin. Ang mga pelikula ito ay nagtatampok ng mga nakaka-excite na eksena, karahasan at paghabol. Dave. Tama ba si Dave? Tama. Ito ay action. Pang-4. Roque, basahin. Isang uri ng pelikula na maglalakay ng pagkawangin ang kadalasan po gumagamit ng mga tawanan, nakakatawang mga sitwasyon at mga nakakatawang tawag. Ano ang sagot sa pang-4 na tanong? Nelson. Positibo. Tama ba si Nelson? Ito ay comedy. Tama. Pang-5. Makoy, basahin. Isang uri ng
Pelikula na naglalaman ng mga karaniwang pinagbubugat ng mga mahiwagang nilalang, mahika at mga kaisip. Luther. Tama ba si Luther? Oo. Tama. Ito ay isang pantasya dahil merong mga nagkasaling mga mahika at mga katang-isip na Hindi totoo. na mga mundo. O pang-anim. Ivy, basahin. Isang uri ng pelikula na naglalayo, takutin ang mga manunood, kadalasan gumagamit ng mga nakakatakutan ng mga eksena, mga nakakatakutan ng mga nilalang at mga kilabot ng mga tulog. Luis. Tama ba si Luis? Oo. Ito ay katatakutan. At yan ang mga halimbawa ng pelikula. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong paksa, meron akong mga larawan na ipapakita. Ayan. Anong napapansin ninyo dito sa apat na larawan? May napapansin ba kayo? Oo. Nelson, ano ang masasabi mo sa larawang iyong nakita? Ang larawang, ito ang una. Malinis. Ano kaya itong malinis na ito? Yan ay isang ilog. Tama ba si Nelson? Oo. Kurt, tayo. Alin ang mas pipiliin mong larawan at bakit? Ilog kasi malinis. Chloe, tayo. Ano ang maidudulot ng pangatlo at panghuling larawan sa atin? Maaari tayong magkaroon ng sakit dahil marumi ang kapaligiran. Joy, pang-apat na tanong. Bilang isang bata, ano ang gawain na dapat ninyong gawin upang makatulong sa ating pamayanan, sa paaralan at sa bansa? Ang aking gagawin upang makatulong ako sa aking pamayanan, sa paaralan at sa bansa ay isiseparate ko po ang matutulong sa buhay. Opo, tama kasi di ba napapansin niyo kahit saan tayo pumunta, andun talaga yung mga basura. Kaya naman, dapat nating itapon sa tamang tapunan. Okay. Roque, tayo. Tukuyin ang kahulugan ng mga salitang nasa nungkitan ayon sa pagkakagamit ng mga ito sa pangungusap. Basahin ang unang tanong. Number 1. Ang mga ay tumawag sa dalakas at magdulot ng pagpapagdulot. Ano kaya yung kahulugan ng humagupit? Nelson. Letter C. Ito ay nananlasa. Upo. Luis, basahin ang pangalawang tanong.
Nagulantang siya na Nagulantang makita niya nasulog ang kanyang bahay. Kurt, saan kaya sa apat na yan ang kahulugan ng nagulantang? Ito ay C na bigla. April, basahin ang pangatlong tanong. Kaya mga maniwala ay salungat sa mga ituturo ng kanyang mga Ershad, saan ang kahulugan ng salungat? Sa apat na tanong, nasagot. Letter? Ito ay letter B, kontra. Pero bago tayo magtutungo sa ating bagong paksa, meron akong ipapanood na maikling video. Makinig dahil meron akong mga tanong mamaya. May isang batang nagpalalang sulong, pero ang kanyang palalang ay sulong. Tao po, hindi mo isang hindi po. Kapag kumain ng candy, ang balat ay tumatapon dito, tapon doon. Kapag pangit at simulan, ang papel ay tumatapon dito. Loading. Kapag pangit at simulan, ang papel ay tumatapon dito. Pagina yung signal. Tapon doon. Hindi naglalagay si Sora ng basura sa tamang lalagyan. Para sa kanya, ang buong kapaligiran ay ang kanyang basurahan. Mayaman si Sora. Lahat ng gusto niyang kainin ay kanyang nakukuha. Pagkatapos kumain, angkop na angkop si Sora at itinapon ang lahat ng kalat sa labas ng kanyang bahay. Dahil siyang hindi maganda ang kanyang paligid. Habang natutulog, iyak siya ng iyak. Isang engkantata ang lumapit sa kanya. Sora, gusto mo ako sa kailangan mo nila ako sa akin kung ipapagandang ako sila sa tamang kailangan at hindi lamang kung saan sa akin. Alam mo ba na maaari rin habang hindi lang ako sa likod kung nilahabang sa akin. Maaari kang magkasakit ang mga at hindi na lang makausap. Alam ko na hindi ko sa mga nakausap. Kaya sana hindi sabihin kong kawalan sila at malupit na pinamahali na kapalitan mo. Bigla siya naisip. At sa kanyang pag-isip, ay ibutas niya ang mga salita. Hindi na ako matatapon ng basura kung saan-saan. Buti na lang, panaginip lang pala. Panahon siya para magbago. Okay.
Tulad ba kayo kay Sora, mga bata? O gusto niyo bang magaya kay Sora? Hindi po. Hindi. Sino gusto sumagot ng tanong na number 1? Ritel, Sahel. Sino ang bata sa kwento? Si? Sino? Sino ang bata sa kwento? Sora. Oh. Saan tinatapon ni Sora ang mga basura? Jubilel. Kahit saan niya itinatapon. Oh. Para sa kanya, ang buong kapaligiran ay Nelson. Ay kanyang basurahan. Kasi diba, pagtapos niyang kumain ng candy, tapon dito, yung mga papel, tapon doon, kahit saan niya na lang itinatapon. Sino ang napanaginipan ni Sora? Makoy. Isang diwata. Ano ang ipinangako ni Sora sa kanyang sarili pagkatapos niya mapanaginipan ang Encantada? Clarice. Ano ulit? Hindi ko marinig. Tulungan mo, Dave. Hindi na daw po siya magtatapon ng basura ng pets. Hindi na siya magtatapon ng basura. Ano pa? Isa pang sagot. Nelson. Oo, may panahon pa siya para magbago. Babaguhin niya yung ugali niya na kung saan-saan siya nagtatapon. Kaya kayo mga bata, huwag na huwag yung gagayahin si Sora. Okay, ito, isang tanong para kay Luis. Tayo. Kung ikaw si Sora, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa at bakit? Gagawin mo ba yung tapon dito, tapon doon, kalat dito, kalat doon? Bakit? Kalikasan at hindi lamang sa kalikasan kundi baka doon pa ay magdudulot pa ito ng sakit para sa atin. O, what na Luis? Ano kaya, may idea na ba kayo kung ano yung ano natin? Bagong paksa. May mga idea ba kayo? Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa sanhi at bunga. Alam ba ninyo kung ano ang sanhi at bunga? Alam na ng lahat, kaya maaring madali na lang ito para sa inyo. Sige. Basahin, Chelsea, ang sanhi. Ang sanhi ay nagbibigay paliwanag kung bakit naganap ang pangyayari. Ito ay ang bagay na nagdudulot ng isang resulta o epekto. Basahin ang bunga. Bunga. Ito sa ating pinalagasan, resulta ng nagdadala ng mga pangyayari. Sanhi at bunga. Kung sa English pa, ito ay cause and effect. Ang sanhi ay ito yung dahilan ng isang bagay o pangyayari. Ang bunga naman ay ito yung epekto. Epekto sa isang bagay, sa tao o sa mga pangyayari. Doon sa kwentong inyong pinakinggan, ano kaya yung sanhi doon? Halimbawa doon ng sanhi, hindi marunong magtapon ng tama si Sora
sa basurahan. At ang bunga naman nito ay, basahin mo, Nelson. Nagiging marami ang kanyang kapaligiran at maaaring magdulot ng pulis. Tama. Pangalawa, mayaman si Sora kaya lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Ano naman ang bunga nito? Stephanie. Nagiging maligay at kontento ng si Sora sa kanyang buhay, ngunit maaaring hindi niya maunawaan ang halaga ng magpapalagay. Tama, di ba? Hindi niya pinapahalagahan. Gusto niya lahat ng mga gusto niya, nakukuha niya, pero wala siyang pakialam. Pangatlo, walang pakialam si Sora sa kanyang kapaligiran. Sophia, basahin ang bunga. Maaari ko man tumulong ang pagkakura sa pagbaha ay magwala ng mga siguranin sa paligiran, tulad ng basura at pagano. At maaari ding magkaroon ng baha kapag maraming basura. Kapag hindi natin itinatapon sa tama, di ba meron pa na sinusunog yung mga basura para hindi siya magkalat. Para hindi siya hindi siya magkalat na naman. Naintindihan kung ano ang sanhi at bunga? Oo. Okay. Ito ang grupo. Unang pangkat, pangalawa, at pangatlong pangkat. Hatiin sa tatlong pangkat ang klase. Paunahang tukuyin ang bawat pangkat kung ang mga nasalunggulitan sa pangungusap ay nagpapahiwatig ng sanhi o bunga. Kung ito ay nagpapakita ng sanhi, tumayo ang bawat pangkat. Paunahang tumayo. Kapag ito ay nagpapakita ng sanhi. Bunga naman, pumadyak ng pangalawa ay dalawang beses kapag ito naman ay bunga. O sige, paunahan. Una, masaya si Teacher G dahil marunong sumunod ang kanyang mga estudyante. Sino yung nauna? Okay. Nauna yung pangatlong pangkat. Pangalawa, matutulog ng maaga si Teacher Melanie para hindi siya makulis sa klase. Parang ito yung nauna, unang pangkat. Meron nag-isang puntos ang pangatlong pangkat at may isang puntos na ang unang pangkat. Pangatlo, barado ang mga kanal at nagdulot ng pagbaha. Ulit. 1, 2, 3, nauna na ng ulit, intindihin yung tanong. Barado ang mga kanal at nagdulot ng pagbaha. Mag-init tayo! Ito ay ba't kayo nagtayo? Ito ay halimbawa ng bunga. Barado yung mga kanal. Ay, nagdulot na. Dalawang
sanhi. Isa pa. Parang nalungko si Pedro. Dahil ito ay nalungko si Pedro. Nalungko si Pedro dahil takbo siya ng takbo. Nalungko. Ang unang napanganak sila ang nakakuha ang gagawin, meron yung gagawin at ito ay pangkat na gawain. Siya magtigil kasi basa. Kaya kita. O, sige. Ito pa rin ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Pwede kayo umalis sa upuan ninyo. Makinig muna sa instruction ko. Ang unang pangkat, ang gagawin nila ay sinig ko, punuin mo. Sa pangalawang pangkat, ito ay sanhi at bungang web. At sa pangatlong pangkat naman ay flow chart. Sanhi at bungang flow chart. Okay, kahit ilan. Kahit isa lang. Pwede kayo umalis sa upan nyo. Magtulungan kayo. Pupunasan niyo. Limang minuto para sa gawain.
Yung tinik dito, naliliw ako ng ulan. Tatlong minuto. Tatlong minuto. Balik mo lang sa upuan. Hawakan niyo lang yung papel dito. Pwede ko yung bilang.
Tapos na, group 1. Dalawang minuto. Hintayin lang natin ang pangatlong pangkat. Mabilis na sila ano. Madali na lang. Mabilis na sila. Isang minuto. Tapos, group 3. Sige, balik sa upuan. Okay, makinig. Umili kayo ng dalawang representante para sa pag-record ng inyong gawa. Unang pangkat. Sino ang inyong representante? Pangalawang pangkat, handa na para sa represent ng inyong gawa. Makinig. Magandang umaga sa lahat. Ito po ang aming gawain sa Bangkad School. Ang nilagay namin, unang nilagay namin sa study ay ako ay mag-aral ng mabuti.
kaya ako'y nakapaglapot. At ang bunga naman ay kaya ako'y nakapagtapos. At ang sumunod ay ang bata ay nilito ng ulan. At ang bunga nito kaya ang sumunod nasa ang bata. Susunod na sa ay kaya ang bunga nito ay sumakit ang kanyang mga ngipin. Ayon po ang aming ginawa sa gawain. Walang bakal. Sinunod bakal ang pangalawang bakal. Please. Pwede din kayo. Pwede din Ang aming topic ay pagdo. Ang sabi ay pagtapo ng pagtura kung saan-saan. At ang bunga naman ay paghahabang gusto. At ang sama ng isabi ay pagputol ng mga puno. At ang bunga naman ay pagputol ng mga puno. Ay ba't ang aming gawain sa pagpapit. Halakpak. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito po ang aming presentasyon at nagawa namin sa kapatid. Ang aming panig ay tungkol sa lindol. At ang una namin bunga ay maraming kasali ang nagsulat. Ang pangalawa naming bunga ay nawalan ng mga bahay ang mga tao dahil sa lindol. At ang pangatlo naman ay madami ang taong nabiktuhan at nawala ng pagwawala ng mga tao. At maraming tao ang naghirap dahil sa lindol at nagkaroon ng landslide na kasi. Ito po ang aming bawasan. Check natin kung tama ba ang kanilang mga ginawa. Sa unang pangkat, ang sanhi ay ako ay nag-aral ng mabuti at ang bunga nito ay kaya ako'y nakapagtapos. Tama ba? Oo. Tama. Pangalawang sanhi, ang bata ay naligo ng ulan. Bunga, kaya nagkaroon ng sakit ang bata. Tama ba o hindi? Tama. Pangatlo, mahilig kumain ng candy ang bata. Ang bunga, kaya sumakit ang kanyang ngipin. Sila ba nakakuha ng ilang puntos? Sila ay nakakuha ng perfect na puntos. Saan ang gawa ng pangalawang takpan ko? Ang kinilang paksa ay bagyo. At ang sanhi ay pagkaon ng basura kung saan-saan. Ang bunga nito ay pagbaha ng gusto. Di ba? Tama naman kasi kapag maraming basura, nagkakaroon ng baha. Pangalawang sanhi, pagputol ng mga puno. Bunga, pagbuho ng mga lupa. Magkakaroon ng landslide. Lalo na kapag
kapag malakas yung Ulan. ulan. Magkakaroon talaga ng landslide o pagguho ng lupa. Palakpakan ang pangalawa. Ang sanhi nila ay tungkol sa lindol. At ang mga bunga nito ay maraming gusali ang nasira. Nawalan ng buhay ang mga tao, madami ang taong naapektuhan. Nawalan ng mga gamit ang mga tao. Maraming tao ang naghirap dahil sa lindol. Nagkaroon ng landslide dahil sa lindol. Lahat ng bunga nito ay tama. Palakpakan ng inyong mga kasal. Gusto niyo pa ba? Opo. Gusto niyo pa ba? Oo! Meron pa tayong gawain. Munot na magbigay. Dalawang representante para sa unang pangkat, dalawang representante sa pangalawang pangkat, at sa pangatlong pangkat. Dito sa harap. Bilis! Magbunot. Upo muna. Upo muna. Huwag muna bubuksan yung papel. Sa likod. Isang representante dyan sa likod. Isa. Isa lang. Kahit na. Meron pa isa. 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 Okay. Sige. Okay na. Unang pangkat dito sa harap. Unang pangkat dito sa harap. Bilisan. Dito niyo buksan yan. Sige. Kahit buksan mo kung ano yung nabunod ko na papel at basahin. Sa pera ko napili ay kahirapan. Ay tungkol sa kahirapan. Sige, basahin ko kasi dinitindihan mo dyan. Nakasulat sa bawat papel ang isang napapanahong suliranin ay isang isyo, usapin at susuriin ng mag-aaral ng mag-aaral na magpapaliwalag ng mga dahilan nito. Ano kaya ang dahilan ng kahirapan dyan? Lakasan ng boses. Doon magkakaroon sa ano? Mga kaklase. O, lakasan. Ano kaya ang dahilan ng kahirapan? O, makinig! Pakinggan si John! Ang pangkat. At dahil ng kahirapan ay pagkawalan ng anak buhay. Kawalan na. O, tama. Palakpakan si John! Okay. Saan yung papel na yung nabulot? Nakasan, hindi na, narinig pa ninyo ang boses na rin. Oh, Luis, narinig ko ba? Ulitin mo. Maagang magbuntis. Ano kaya yung dahilan ng maagang pagbubuntis? Okay. Bakit kayo madami maagang pagbubuntis? Sir, kalante. Oh, mabigay na lang ito. Ano pa kaya raw? Hindi nakikinig sa mga magulang. Okay. Salamat, Robert. Salamat mo si Robert. Ako! Ang sabi ni Robert! Okay! Okay!
hindi nakikinig sa hulaan. Lagi. Ano kaya ang dahilan bakit mayroong trapiko? Dahilan ng trapiko. Dahil marami. Diba? Kapag alas 4 na dyan sa Tacorong, grabe na yung trapiko, no? Kasi maraming mga sasakyan. Palagpakan ang unang pangkat. Pangalawang pangkat dito sa harap. Pag-abuso lang sa mga bata ay ganyan. Mag-aabuso sa mga bata at kababaihan. Ano kaya yung dahilan ng pag-aabuso sa mga bata at kababaihan? Ano kaya ang mga dahilan nito? Hindi po pag-respect sa kanila at parang sila mag-respect. Walang respeto sa mga bata at sa mga kababaihan. Salamat, Nelson. Palakpakan. Ano ang dahilan ng kawalan ng hanap? Maaari po na mawalan ka ng mga tunay na magaling ginagawa yung trabaho. Tama. Kapag ikaw ay tamad sa trabaho mo, mawawalan ka talaga ng hanap buhay. Palakpakan ang pangalawang pangkat. Ano na ba ang pangatlong pangkat? Dito sa harap. Sige, ito na. Sige, Jason. Magbigay ng dahilan. O ipaliwanag bakit may droga. Ha? Ano, Jason? Ginagamit ng mga tao masasama. Palakpakan ninyo si Jason. Peter. Kakulangan ng edukasyon. Bakit? Ano ang dahilan? Ha? Kakulangan ng edukasyon dahil sa? Ano ba? Ano ba? Okay, palakpakan. Kakulangan ng edukasyon dahil sa kakulangan ng pinayaran. Opo. Lahat ng inyong mga napili o napunod ay ang mga issue na napapanahon ngayon. Hindi lang ngayon, pero dati pa ito na ang issue lalo na dito sa Pilipinas. Ano nga ulit ang sanhi? Okay. Ano ulit ang sanhi? Ito ang cause? Ano ang cause? Sino ang makakatulong kay Roque? Ano si? Makakatulong kay Roque? Wait. Ito ang dahilan na bakit pala si Rowin. Ano na ang tama. Ito ang tanong ng niya. Bakit? Ano pa ulit para sa pagsusulit? Labas ang papel. Agutan ang pagsusulit na ito. Labas ang papel kasi check ko yan mamaya. Panuto, kung ang mga sa pagitan ng pagbibigay ng mga bulang ito. Kung nga kayo, bigay ninyo ito. Ito na ang bunga ng inyong ibibigay.